Isang mumurahing relo para sa anak ko, Maria. Talaga bang wala kang kahihiyan? Ang boses ni Doña Imelda ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng malawak na dining hall. Sa gitna ng mahabang mesa na puno ng mga putahing panghari mula sa litson na malutong ang balat hanggang sa pinakamahal na alak, ang mga salitang yon ay tila lason na humalo sa bango ng pagkain. Nakatayo si Maria sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay amoy bawang at puyat pa dahil sa maghapong pagluluto, ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang silya. Sa loob ng 3 taon, siya ang nagsilbing haligi ng bahay na ito. Siya ang nagpuno sa mga pagkukulang ni Luis, ang nagbayad sa mga utang na hindi alam ng publiko, at ang nagpalamon sa luho ng kanyang biyenan. Dahan-dahang binitiwan ni Doña Imelda ang gintong kahon ng relo. Hindi ito inilapag, kundi hinayaan lang itong mahulog at tumama sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling metal sa marmol ay tila ba tunog ng sariling puso ni Maria na unti-unting nagkakadurog-durog. "Mami, Pasko naman! Huwag na nating palakihin ang gulo!" Bulong ni Luis, ang kanyang asawa. Ngunit hindi tumingin si Luis kay Maria. Nanatili ang kanyang paningin sa kanyang pinggan, tila ba mas mahalaga ang hiwa ng hamonado kaysa sa dangal ng babaeng nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. "No, Luis, kailangang malaman ng babaeng ito na hindi mabibili ng pera ang uri class. Look at her, wearing that dress as if she belongs here." Muling bulyaw ni Doña Imelda habang nakaturo ang daliring puno ng diamante sa mukha ni Maria. "Galing ka sa hirap, Maria. Pinulot ka lang namin sa putik. Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang nagpapakain sa amin." Ang init ng galit ay dahan-dahang gumagapang mula sa talampakan ni Maria hanggang sa kanyang dibdib. Isang matinding gigil ang nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang balintunan ng lahat, ang damit na kinukutya ng kanyang biyenan ay binili niya mula sa sarili niyang sahod bilang top architect. Ang pagkaing nilalantakan nila, siya ang nagbayad ng grocery. Ang kuryenteng nagbibigay ng liwanag sa kanilang mansyon, siya ang nag-ayos ng billing noong nakaraang buwan dahil walang pambayad si Luis. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tumingin si Maria kay Luis. Umaasa siya sa kahit isang sulyap man lang ng pagtatanggol. Ngunit ang nakita niya ay ang pamilyar na duwag na anyo ng kanyang asawa. Ang lalaking mas pipiliing panoorin siyang bastusin kaysa suwayin ang luho ng kanyang ina. "Luis, wala ka bang sasabihin?" Mahinang tanong ni Maria. Ang boses niya ay gumaralgal, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Hindi sumagot si Luis. Sa halip, uminom lang siya ng tubig at nagpunas ng bibig. "Sumunod ka na lang kasi kay Mami, Maria. Mag-sorry ka na para matapos na to. You know how she is." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria. Ang hiya na dati-rati ay nagbubuhol sa kanyang dila ay biglang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang bango ng Noche Buena ay biglang naging amoy ng isang mabulok na bangkay. Ang bangkay ng kanyang pagsasama sa lalaking ito. Dahan-dahang lumapit si Maria sa tapat ni Luis. Dinampot niya ang baso ng pulang alak na nasa harap nito. Sa isang mabilis ngunit kalmadong pagkilos, ibinuhos niya ang alak sa gitna ng pinggan ni Luis, hinahayaang ang kulay dugong likido ay humalo sa puting kanin at karne. "Maria, ano ba?" Sigaw ni Luis habang mabilis na tumatayo. Pilit na iniiwasang mabasa ang kanyang mamahaling polo. "Nabusog na ako sa dumi ng ugali niyo, Luis. Ayoko na," wika ni Maria. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Kinuha ni Maria ang kanyang bag. Bago siya tumalikod, tiningnan niya ang kanyang biyenan na ngayon ay tila estatwa sa gulat. "Ang relong itinapon niyo? Iyan ang huling sentimo na gagastusin ko para sa pamilyang ito. At ang mansyong ito?
Bukas na bukas din, alalahanin nyo kung kaninong pangalan ang nakasulat sa titulo ng lupang kinatatayuan nyo. Lalabas na sana si Maria nang biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang mensahe ang bumungad sa screen. Isang litrato ng kanyang asawa na may kayakap na ibang babae sa loob ng isang hotel room na may petsang kahapon lang. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Ang sakit ay hindi na lang basta emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang paghinga. Ang lahat ng kanyang pagtitiis ay nauwi sa isang malaking pagtataksil. Hindi lumingon si Maria. Nagpatuloy siya sa paglalakad, palabas ng pintuan, iniwan ang marangyang hapagkainan na ngayon ay mukhang isang libingan ng mga pangarap. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila ba nakikiramay sa bawat hakbang ng isang babaeng sa wakas ay natutong lumaban. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Maria ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa labas ng mansyon, ang dilim ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya. Ang amoy ng basang semento at nabubulok na mga dahon ay humahalo sa bano ng kanyang mamahaling pabango. Isang marahas na paalala na sa kabila ng yaman at ganda, ang lahat ay nauuwi rin sa lupa. Narinig niya ang mabilis na yabag ng sapatos sa likuran niya. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang mabigat at mabilis na paghinga ni Luis ay sapat na upang magpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding pagkamuhing pilit niyang ibinabaon. "Maria, stop this madness! Bumalik ka sa loob!" sigaw ni Luis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ngunit mas higit ang takot. Takot na makita sila ng mga kapitbahay sa ganitong kalagayan. Nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? That the wife of a Castillo is walking out like a commoner in the middle of a storm. Huminto si Maria. Dahan-dahan siyang humarap. Hinahayaang ang tubig ulan ay dumaloy sa kanyang mukha. Pinalis ang bawat bakas ng kolorete na kanina ay nagpapanggap na siya ay masaya. "Iya, Luis, iyan pa rin ba ang iniisip mo?" Ang boses ni Maria ay parang bulong ng hangin bago ang bagyo. "Nasaan ang hiya mo noong ginagamit mo ang pera ko para pambayad sa hotel niyo ni Sofia?" Natigilan si Luis. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit ay biglang namutla. Tila ba lahat ng dugo niya ay lumubog sa lupa. Ang tunog ng ulan sa paligid ay naging isang nakabibinging katahimikan. How? How did you?" Nauutal na tanong ni Luis. Ang kanyang pagiging matapang ay naglaho na parang bula. "Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay ang katotohanang habang tinitiis ko ang bulyaw ng mami mo, habang nagtatrabaho ako hanggang madaling araw, para lang hindi mabash ang pangalan ng mga Castillo, niloloko mo lang pala ako." Pagpapatuloy ni Maria. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bag na basang-basa na rin. Ipinakita niya ang litrato, ang sapat na ebidensya upang gumuho ang mundong kinalalagyan ni Luis. "Maria, listen to me. It's not what you think. Lalaki lang ako. It was a mistake. Utang na loob, Maria. Isipin mo ang pamilya natin." Pilit na lumapit si Luis. Susubukan sanang hawakan ang braso ng asawa. Ngunit mabilis na umiwas si Maria. Ang bawat sentimetro ng paglapit ni Luis ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkasuklam, parang isang maruming hayop na pilit sumisiksik sa kanyang malinis na mundo. "Huwag mo akong hilingan ng utang na loob, Luis. Dahil kung bibilangin natin ang utang niyo sa akin, baka kahit ang hininga niyo ay hindi sapat na pambayad." Mariing wika ni Maria. Isipin ang pamilya. Aling pamilya? Ang pamilyang itinuring akong katulong na may sahod? Ang pamilyang ikinahiya ang pinagmulan ko pero hindi ikinahiya ang pera ko? Sa kabilang dako, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Doña Imelda. Balot ng kanyang mamahaling shawl. Ang mukha ay puno ng panghahamak sa kabila ng dilim. "Luis,
Papasukin mo na ang babaeng yan. Nag-e-eksena lang yan para kaawaan. Maria, don't act like a victim. You're lucky we even let you marry into this family. Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Tila ba hindi nito batid na ang lahat ng karangyaan nilang tinatamasa ay nakasabit na lamang sa isang manipis na sinulid. Tumingin si Maria sa kanyang biyenan. Pagkatapos ay muling binalaling ang tingin kay Luis. Sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang lamig ng isang pusong sa wakas ay nagising na mula sa mahabang panaginip. Luis, tomorrow, my lawyers will contact you and tell your mother to start packing. Because the victim you are talking about just realized that she owns the very roof over your heads. Sambit ni Maria bago dinala ng kanyang mga paa patungo sa gate. Hindi na siya lumingon pa nang marinig niya ang histeryosong sigaw ni Doña Imelda at ang desperadong pagtawag ni Luis sa kanyang pangalan. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pintig ng sarili niyang puso, na sa bawat tibok ay bumubulong ng isang salita. Laya. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang amoy ng leather at katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang yakap ng kaligtasan. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Tay? Opo. Pauwi na po ako. Opo, Tay. Hindi na po ako babalik. Pakisabi kay nanay. Gusto ko ng mainit na tinola. Isang patak ng luha ang tuluyang kumawala. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pag-uwi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamaneho, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakabuntot sa kanya mula pa sa paglabas niya ng subdivision. Ang kaba ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Isang misteryosong dokumento ang nakita niya sa backseat na hindi naman niya doon inilagay. Isang pulang envelope na may nakasulat na pangalan niya. Ngunit ang sulat kamay ay hindi kay Luis. Ang liwanag mula sa dashboard ng kotse ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ni Maria, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila walang balak patitigin ang langit sa pagtangis. Ang bawat kislap ng kidlat ay panandali ang nagbibigay ng liwanag sa kalsada, ngunit sa bawat muling pagdilim, ang takot sa kanyang puso ay lalong lumalalim. Ang itim na sasakyan sa kanyang likuran ay nananatiling nandoon. Hindi lumalampas, hindi humihinto. Tila isang aninong nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Humigpit ang kapit ni Maria sa manibela. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Sa gitna ng kaba, ang kanyang paningin ay muling napadako sa pulang sobrang nakapatong sa upuan sa tabi niya. Tila ito ay isang bukas na sugat na nag-aanyayang hawakan, isang lihim na naghihintay na mabuksan. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng isang madilim na gasolinahan na sarado na dahil sa Kapaskuhan. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na ilaw ng poste sa labas. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, dinampot niya ang sobre. Ang texture ng papel ay magaspang, malamig, at may kakaibang amoy ng lumang tinta at alikabok. Nang ilabas niya ang laman, ang unang bumungad sa kanya ay hindi liham ng pag-ibig o paghingi ng tawad. Ito ay mga dokumentong legal, isang notice of foreclosure at mga kopya ng special power of attorney. Binasa ni Maria ang bawat salita at sa bawat pangungusap, tila unti-unting nauubos ang hangin sa kanyang mga baga. Ang kanyang lagda, ang lagdang pinagkatiwalaan niyang gamitin ni Luis para sa mga lehitimong transaksyon, ay nakabalandra sa ibaba ng mga dokumento. Ngunit alam ni Maria na hindi siya kailanman pumirma sa mga ito. Hayop ka, Luis! Ang bulong ni Maria ay naging isang hikbi ng matinding poot. Ginamit ni Luis ang titulo ng mansyong ipinundar ni Maria bilang collaterals sa isang malaking pautang mula sa isang pribadong korporasyon. Hindi lang basta pautang, kundi isang pautang na may interes na kasing taas ng langit. At dahil 3 buwan na itong hindi nababayaran, ang bahay na itinuring niyang kuta laban sa mundo ay kukunin na ng mga hindi kilalang tao sa loob ng 30 araw. Lahat ng puyat,
lahat ng pasakit sa opisina, ang bawat gabing tiniis niya, ang panglalait ni Doña Imelda para lang mapanatili ang dangal ng pamilya Castillo. Lahat ng iyon ay itinaya ng sarili niyang asawa sa sugal at sa luho ng kanyang kalaguyo. Ang mas masakit pa rito, ang kumpanyang nagpapautang ay pagmamay-ari ng isang pamilyang matagal nang kaaway ng mga magulang ni Maria. Isang sadyang paghila sa kanya, pababa sa putikan na pilit niyang tinalikuran. Isang malakas na katok sa bintana ng kotse ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang puso ni Maria ay tila tatalon palabas ng kanyang dibdib. Sa labas, sa gitna ng ulan, nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana. Basang-basa, ngunit nananatiling matikas ang tindig. Ang mukha nito ay natatakpan ng anino ng kanyang payong, ngunit ang mga mata nito, kapag natatamaan ng ilaw, ay tila may dalang mensaheng hindi mabuti. Dahan-dahang ibinaba ni Maria ang bintana, sapat lang para marinig ang boses ng lalaki. Ang lamig ng hangin ay pumasok sa loob ng sasakyan, dala ang amoy ng bas at bakal. Mrs. Castillo, I believe you've read the documents. Ang boses ng lalaki ay baritono, walang emosyon, parang isang makina. I'm Attorney Victor Ramos. I represent the firm that now holds the rights to your property. We need to talk about your husband's outstanding obligations. O baka mas gusto mong pag-usapan natin kung paano niya pineke ang pirma mo. Nabitawan ni Maria ang mga papel. Ang katotohanan ay mas malupit pa kaysa sa pagtataksil ni Luis sa ibang babae. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lang basta nanloko, ninakawan niya si Maria ng kanyang kinabukasan. What do you want? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang gusto namin ay simple lang, Maria, ani Victor, na ngayon ay mas lumapit pa sa bintana. Hindi kami interesado sa bahay niyo. Ang gusto namin ay ang impormasyong itinatago ng asawa mo tungkol sa mga ilegal na transaksyon ng pamilya Castillo. Tulungan mo kaming ibagsak sila at ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kinuha ni Luis. Tumingin si Maria sa salamin ng kanyang kotse. Nakita niya ang sarili, isang babaeng sugatan, niloko at iniwan sa gitna ng unos, ngunit sa likod ng mga matang yon, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa hustisya. Bakit ko kayo titiwalaan? Hamon ni Maria. Ngumiti ng bahagya si Victor, isang nangiting hindi mo malaman kung kakampi o kaaway. Because right now, Maria, your husband and your mother-in-law are planning to blame everything on you. Bukas na bukas, ipapalabas nila na ikaw ang nagnakaw ng pera ng kumpanya at tumakas. You're not just losing your house, Maria. You're about to lose your freedom. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong paligid, kasabay ng biglang pag-ilaw ng screen ng cellphone ni Maria. Isang balita ang bumungad sa kanya. Castillo Architecture Firm under investigation for estafa. CEO's wife nowhere to be found. Napagtanto ni Maria na ang bitag ay matagal nang nakalatag at siya ang pain na nakatakdang mamatay. Ang liwanag ng cellphone amo ni Maria ay tila isang nagbabagang bakal na dumadarang sa kanyang mga mata. Sa bawat pag-scroll niya sa mga komento sa social media, ang bawat salita ng panghuhusga mula sa mga taong hindi naman siya kilala ay tila mga lason na bumabaon sa kanyang dangal. Gold digger, magnanakaw, wala palang utang na loob. Ang pangalang Castillo na iniingatan niya nang higit pa sa kanyang sariling buhay ay siya na ngayong lubid na nakapulupot sa kanyang leeg, handang bawiin ang bawat hininga ng kanyang kalayaan. Hindi ko ito ginawa. Hindi ko ito ninakaw. Bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at ngit-ngit. Ang bawat sentimo ng yaman ng kumpanyang yon ay bunga ng kanyang puyat, ng kanyang mga disenyo na madalas ay inaangkin ni Luis bilang sarili nitong gawa. Tumingin siya kay Attorney Victor Ramos na nananatiling nakatayo sa labas ng kotse. Ang ulan ay tila walang epekto sa lalaking ito. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas,
Nagmamasid sa bawat bitak ng emosyon sa mukha ni Maria. Mrs. Castillo, o baka mas gusto mong tawagin kitang Maria na lang. Panimula ni Victor, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, ngunit puno pa rin ng awtoridad. Alam nating dalawa na ikaw ang utak ng kumpanyang yon, habang si Luis ay ang anino lamang na sumasandal sa iyong galingi. Ngunit sa mata ng batas, ang mga dokumentong may pirma mo ang siyang magsasalita. At sa ngayon, ang mga dokumentong yon ay nagsasabing ikaw ang may sala. Huminga ng malalim si Maria, pinipigil ang luhang nais kumawala. Ang hiya, ang matinding takot na mapahiya sa harap ng kanyang mga magulang at ng lipunan ay unt-unting napapalitan ng isang malamig at matigas na galit. Isang gigil na hindi basta-basta mapapawi ng yak. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Maria. Ang kanyang paningin ay matuwid na sa mga mata ni Victor. Kung talagang nais niyo akong tulungan, bakit ngayon lang? Bakit kailangang hintayin na gumuho ang lahat? Dahil kailangan mong makita ang tunay na anyo ng mga taong pinoprotektahan mo, sagot ni Victor. May kinuha siyang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa siwang ng bintana. Nandyan ang lahat ng ebidensya ng mga pekeng transaksyon ni Luis at ng kanyang ina. Ngunit kulang kami ng isang susi. Ang digital access sa offshore accounts na tanging ang asawa mo lang ang nakakaalam. Tulungan mo kaming buksan yon at lilinisin ko ang pangalan mo bago sumikat ang araw. Tiningnan ni Maria ang flash drive. Ito ang kanyang tanging baraha, ang kanyang tanging pagkakataon na mabawi ang lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang boses na nagtatanong, sino ba talaga si Victor Ramos at bakit handa siyang labanan ang mga Castillo para sa kanya? Nay, patawad, bulong ni Maria sa kanyang sarili. Alam niyang hindi mo na siya makakauwi. Ang amoy ng tinola na kanyang pinapangarap ay kailangang maghintay. Hindi niya maaaring dalhin ang panganib sa pintuan ng kanyang mga magulang. Kailangan niyang harapin ang mga lobo sa sarili nilang teritoryo. Sige, wika ni Maria. Ang kanyang boses ay kasing lamig. Nang hanging pumapasok sa sasakyan, tutulungan ko kayo, pero sa isang kondisyon. Ano yon? Tanong ni Victor. Tila inaasahan na ang pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi ko lang gustong linisin ang pangalan ko, ani Maria. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Gusto kong makita si Doña Imelda at si Luis na nawawalan ng lahat. Ang yaman, ang dangal, at ang mismong bahay na ipinang-insulto nila sa akin. Gusto kong maranasan nila ang maging pulubi sa sarili nilang bakuran. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victor. Iyan ang Maria na hinahanap ko. Welcome to the game, Maria. Pinaandar ni Maria ang kotse. Sa halip na tumuloy sa bahay ng kanyang mga magulang, muli niyang itinuon ang direksyon ng sasakyan pabalik sa Makati, pabalik sa sentro ng kasinungalingan. Habang nagmamaneho, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang gabi, 3 taon na ang nakalilipas, noong bago pa lang silang kasal ni Luis. May isang kahon si Luis na laging itinatago sa ilalim ng kanilang kama, isang kahon na kailanman ay hindi niya pinayagang buksan ni Maria. Sa gitna ng kanyang galit, napagtanto ni Maria na nandoon ang lahat ng sagot. Ngunit nang malapit na siya sa kanilang subdivision, napansin niyang ang paligid ng kanilang mansyon ay puno na ng mga sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagpapakislap sa mga basang kalsada, tila mga mata ng isang halimaw na naghihintay na lumamon. Huli na ba ako? Bulong ni Maria. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, ang boses ni Luis ang bumungad. Hindi ang boses ng isang asawa, kundi ang boses ng isang mamatay tao. Maria, nasaan ka? Kung iniisip mong tumakas, nagkakamali ka. Ibinigay ko na sa mga pulis ang lahat ng ebidensya laban sa iyo. Pero kung ibabalik mo sa akin ang dokumentong kinuha mo,
Sa opisina ko kanina. Baka mapakiusapan ko sila. Piliin mo, Maria. Ang katotohanan o ang buhay mo? Hindi sumagot si Maria. Pinutol niya ang tawag at mabilis na iniliko ang sasakyan sa isang madilim na eskinita. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang labha. Hindi siya susuko, hindi ngayong gabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pulang envelope na ibinigay ni Victor kanina. At doon, sa pinakailalim ng mga papel, may isang maliit na susi na may nakaukit na logo ng isang lumang safe deposit box sa isang bangko na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang bangkong pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. Ang dilim sa loob ng eskinita ay tila isang malapot na likido na bumabalot sa sasakyan ni Maria. Sa malayo, ang palahaw ng sirena ng pulis ay unting humihina. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hawak ni Maria ang maliit na susi, malamig, kinalawang ang ilang bahagi at may amoy ng lumang tanso. Ito ang tanging alaala ng kanyang ama, si Mang Tomas, isang hamak na karpintero na inakala ng lahat ay namatay na walang naiwang anuman kundi ang isang maliit na pangalan. Papa, ano ba itong iniwan mo? Bulong ni Maria. Ang init ng kanyang hininga ay bumubuo ng hamog sa bintana ng kotse. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang maalala niya kung paano kutsain ni Doña Imelda ang kanyang pinagmulan. Anak ng karpintero. Madalas itong sambitin ng matanda tuwing may pagkakataong hiyain siya sa harap ng mga bisita. Ngunit sa sandaling ito, ang yaman ng mga kastilyo ay isang malaking kasinungalingan, habang ang kinalawang na susing ito ang tila naging tanging tunay na bagay sa kanyang kamay. Pinaandar ni Maria ang sasakyan nang walang ilaw, dahan-dahang lumalabas sa eskinita. Hindi siya maaaring magpakita sa mga pangunahing kalsada. Alam niyang sa bawat kanto, ang kanyang muka ay maaaring pasa. Nasa isipan na ng bawat alagad ng batas. Ang lungsod ng Makati, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang malaking bitag na bakal. Habang nagmamaneho patungo sa lumang distrito ng Binondo, kung nasaan ang sangay ng bangko ng kanyang ama, tumunog muli ang kanyang cellphone. Hindi si Luis, hindi si Victor. Maria, Neng, nasaan ka? Ang boses ni Aling Rosa, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya mula noong bata pa siya sa bahay ng mga Kastilyo, ay nanginginig sa takot. Aling Rosa, huwag po kayong matakot. Ligtas po ako, sagot ni Maria. Pinipilit na gawing matatag ang kanyang boses. Neng, kinuha nila ang lahat ng gamit mo. Nilalagay nila sa mga itim na plastic bag. Parang basura, Maria. Ang mga drawing mo, ang mga tropeo mo, tinatapon nila sa ulan. Ang hikbi ng matanda ay tila isang saksak sa dibdib ni Maria. At si Luis, narinig ko siya, Maria. May kausap siya sa telepono. Sabi niya, siguraduhin daw na hindi ka na makakarating sa bangko ni Tomas. Nanigas ang buong katawan ni Maria. Alam nila ang tungkol sa bangko? Hindi ko alam, Neng. Pero mag-iingat ka. Galit na galit si Doña Imelda. Sabi niya, hinding-hindi mo raw makukuha ang lihim na itinatago ng tatay mo. Naputol ang linya. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay naging mas mabigat. Ang bawat anino sa gilid ng daan ay tila isang kaaway na naghihintay. Napagtanto ni Maria ang isang masakit na katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi lang basta karpintero sa mga Kastilyo. May alam ang kanyang ama na nakakapagpangatog sa tuhod ni Doña Imelda. Hanggang ngayon, nakarating siya sa lumang gusali ng bangko bago sumapit ang madaling araw. Ang arkitektura ng gusali ay luma na. May mga bitak sa pader na tila mga kulubot ng isang matandang saksi sa kasaysayan. Sa gitna ng dilim, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit. Dahan-dahang pumasok si Maria. Sa loob ng 24 na oras na vault access,
gamit ang kanyang biometrics na milagrong hindi pa nabubura. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay umaaling-aungaw, tila ba may ibang nilalang na sumusunod sa kanya. Nahanap niya ang box number 0412, ang petsa ng kaarawan ng kanyang ama. Ipinasok niya ang susi. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo sa loob ng bakal ay tila isang pinto na bumubukas patungo sa kabilang mundo. Nang bumukas ang box, hindi ginto ang nakita niya. Hindi rin pera. Isang makapal na notebook na balot ng plastic at isang lumang tape recorder. Sa ibabaw ng notebook may isang sulat na may pamilyar na kalyo ng tinta. Para sa aking kaisa-isang Maria. Ang katotohanan ay hindi libre, anak. Binayaran ko ito ng aking katahimikan. Ngayong wala na ako, gamitin mo ito upang palayain ang iyong sarili. Nanginginig ang kamay ni Maria habang binubuksan ang notebook. Doon ay nakatala ang lahat. Ang bawat materyales na tinipid ni Doña Imelda sa mga pampublikong gusali na itinayo ng mga Kastilyo noong dekada 90. Ang mga tulay na gumuho, ang mga gusaling marupok, at ang mga buhay na nawala dahil sa kasakiman ng pamilyang pinagsilbihan niya. Ang kanyang ama ay hindi lang basta manggagawa. Siya ang anino na nakakita sa bawat krimen ng mga Kastilyo. Ngunit may isang pahina na nagpapatigil sa paghinga ni Maria. Isang litrato ng isang sanggol na may birth certificate sa likod. Ang pangalan sa certificate, Maria Elena Castillo. Hindi maaari, bulong ni Maria. Ang lalaking itinuring niyang ama, si Mang Tomas, ay hindi niya tunay na ama. At ang pamilyang umaalipusta sa kanya ngayon, ang mga Castillo, ay may mas malalim at mas madilim na koneksyon sa kanyang pagkatao kaysa sa inakala niya. Biglang bumukas ang malaking pinto ng vault room. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmula sa isang bulto ng tao. Hindi ito si Victor. Hindi rin ang mga pulis. Ito si Luis. Hawak ang isang baril. Ang kanyang mukha ay balot ng isang baliw na ngiti. Finally, Maria, nahanap mo rin ang kaisa-isang bagay na pumatay sa tatay-tatayanan mo. Ani Luis, ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulot sa leeg ni Maria. Akala mo ba ay coincidence lang na napadpad ka sa amin? You were always a Castillo, Maria. Isang Castillo na hindi dapat isinilang. Ang malamig na hangin sa loob ng vault room ay tila naging yelo na dahan-dahang gumagapang sa balat ni Maria. Ang bawat salita ni Luis ay parang mga uling na itinatambak sa kanyang puso. Mainit, nakapapaso, at nag-iiwan ng maitim na marka. Nakatitig siya sa baril na hawak ni Luis. Ang bakal nito ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Tila isang mata ng ahas na naghihintay ng tamang sandali upang tumira. Castillo! Bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng aircon sa loob ng silid. Kaya ba? Kaya ba ganoon na lang ang tindi ng galit sa akin ni Doña Imelda? Hindi dahil sa mahirap ako, kundi dahil alam niya. Humalakhak si Luis, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Exactly, Maria. You are the living evidence of my father's weakness. Ang akala mo ba ay pag-ibig ang dahilan kung bakit ka kinuha ni Mommy para maging asawa ko? No, Maria. It was about control. It was about keeping the enemy close where she could crush you every single day. Dahan-dahang humakbang si Luis palapit. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo na laging dala niya ay humalo sa amoy ng lumang papel sa loob ng vault. Ang tatay-tatayan mong si Tomas, he was paid to disappear, pero dahil sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, hindi niya matiis na makita kang naghihirap. He kept those records as insurance at dahil doon, kailangang mawala ang insurance na yon. Ang katotohanan ay tumama kay Maria na parang isang malakas na hampas sa sikmura. Ang pagkamatay ni Mang Tomas sa isang aksidente sa construction site, 3 taon na ang nakalilintas ay hindi aksidente. Pinatay nila ang tanging taong nagmahal sa kanya para lang mapanatili ang kanilang maruming lihim.
Hayop kayo. Ang gigil ni Maria ay naging isang panginginig ng buong katawan. Ginamit niyo ako. Pinagtrabaho niyo ako na parang alipin sa sarili kong kumpanya. Sa sarili kong Yorma na? Tinaasan siya ng kilay ni Luis. Ang baril ay nakatutok na ngayon sa pagitan ng mga mata ni Maria. In the eyes of the world, you are a criminal, Maria. Isang asawang nagnakaw sa sariling asawa. At ngayon, tatapusin na natin ang kwentong ito. Isang tragic ending para sa isang illegitimate na nangahas mangarap. Ngunit sa gitna ng panganib, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa mga ugat ni Maria. Ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay tuluyan ng natunaw. Pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa notebook na hawak niya pagkatapos ay kay Luis. Alam mo Luis, may isang bagay na nakalimutan ng mommy mo na ituro sa'yo. Wika ni Maria. Ang kanyang boses ay naging matatag. Walang bakas ng takot. Ano? Asar na tanong ni Luis. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang pumuputok sa gatilyo. Na ang isang kastilyo ay hindi kailanman sumusuko ng walang laban. Sa isang mabilis na pagkilos, hindi tumakbo si Maria. Sa halip, ibinato niya ang mabigat na tape recorder sa direksyon ng bumbilya sa kisame. Ang pagbasag ng salamin ay bumasag din sa katahimikan ng silid. Ang buong vault room ay nabalot ng ganap na kadiliman. Narinig ni Maria ang pagmura ni Luis at ang tunog ng pagputok ng baril. Ang init ng bala ay naramdaman niyang dumaan sa malapit sa kanyang balikat. Tumama sa bakal na pader ng vault at lumikha ng isang tilamsik ng apoy sa dilim. Hindi huminga si Maria. Ginamit niya ang lahat ng kanyang jiakwan, sensory anchors. Naamoy niya ang pulbura. Naramdaman niya ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. At narinig niya ang mabigat na paghinga ni Luis sa kabilang dulo ng silid. Maria! Lumabas ka riyan. Hindi mo ako matatakasan. Sigaw ni Luis. Ang boses nito ay puno na ng desperasyon. Dahan-dahang gumapang si Maria patungo sa gilid. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa notebook na tila ito ang kanyang huling sandata. Sa dilim, naalala niya ang sinabi ni Victor Ramos. Tulungan mo kaming ibagsak sila. Biglang, ang pintuan ng vault ay bumukas ng malakas. Isang matinding liwanag mula sa pasilyo ang pumasok, dahilan upang mapapikit si Luis. Bitawan mo ang baril, Luis Castillo. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Hindi ito si Victor. Ito ay mga tauhan ng NBO at sa likuran nila, nakatayo si Victor Ramos. May hawak na tablet na nagpapakita ng isang live recording. The whole thing was recorded, Luis. Every single word of your confession. Ani Victor, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Napaluhod si Luis. Ang baril ay nalaglag sa kanyang kamay. Lumikha ng isang tuyot na tunog sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at takot. Ang mastermind na si Luis Castillo ay isa na ngayong basang sisiw sa harap ng batas. Lumapit si Victor kay Maria at tinulungan itong tumayo. Are you okay? Hindi sumagot si Maria. Tumingin siya kay Luis na ngayon ay pinapustasan na ng posas. Pagkatapos, tumingin siya kay Victor. Salamat, bulong ni Maria. Pero hindi pa ito tapos. May isa pa tayong kailangang puntahan. Sino? Tanong ni Victor. Ang reyna ng mga kasinungalingan, si Doña Imelda. Habang inilalabas si Luis ng mga pulis, lumingon si Maria sa huling pagkakataon sa loob ng vault. Ang notebook ng kanyang ama ay yakap-yakap niya sa kanyang dibdib. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Maria na ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat ay hindi na isang sumpa. Ito ay isang armas. Ang mansyon ng mga Kastilyo ay nagniningning sa gitna ng kadiliman ng gabi. Tila isang kumikinang na hiyas na nakalubog sa putikan. Sa loob, ang amoy ng mamahaling kandila na may bango ng peanut lavender ay sumasakal sa hangin.
Pilit na itinatago ang amoy ng pagkabulok ng moralidad na nagmumula sa bawat sulok ng bahay. Nakaupo si Doña Imelda sa kanyang paboritong silya na gawa sa pelus. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa isang kwintas na perlas, habang ang kanyang mukha ay nananatiling payapa, tila walang bagyong nagaganap sa labas. Nang bumukas ang malaking pinto, hindi ang boses ni Luis ang narinig niya. Ang tunog ng mga yabag na narinig niya ay mabigat, direkta, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumingala ang matanda. Ang kanyang kilay ay agad na nagsalubong nang makita si Maria. Basang-basa ang buhok nito, ang damit ay may bahid ng dumi at dugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaban ng isang apoy na hindi kailanman nakita ni Doña Imelda sa loob ng 3 taon. "Bakit ka pa bumalik, Maria?" Ang boses ng matanda ay puno ng puot, walang bakas ng pagkagulat. "Nabalitaan ko ang nangyari sa opisina. Ang kapal din ng mukha mong magpakita rito matapos mong pagnakawan ng anak ko." "Where is Luis?" Siguradong tinatapos na niya ang pag-aayos sa mga pulis para mabulok ka sa kulungan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maria. Naglakad siya patungo sa gitna ng sala. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng basang marka sa mamahaling alpombra. Inilapag niya ang notebook ng kanyang ama sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ng kape ni Doña Imelda. "Wala na si Luis, Mami. Kung tawagin niyo pa rin akong ganoon," ani Maria. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Nasa kamay na siya ng NBI. At bago sumikat ang araw, siguradong pati ang pangalang Castillo na ipinagmamalaki niyo ay magiging kasing dumi na ng basurang itinatapon niyo araw-araw. Tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga perlas sa kanyang leeg. "What are you talking about? Hindi magagawa ni Luis ang sinasabi mo. You're lying." "I am lying?" Kinuha ni Maria ang notebook at binuksan ito sa pahinang may litrato ng sanggol. "O baka ang tinutukoy niyong kasinungalingan ay ang katotohanang ako ay sarili niyong dugo, na ang anak ng karpintero na lagi niyong hinahamak ay anak ng asawa niyo sa ibang babae?" Katahimikan. Ang tanging naririnig sa buong sala ay ang mahinang pagpalo ng ulan sa bintana at ang mabilis na paghinga ni Doña Imelda. Ang lihim na itinago sa loob ng 3 dekada ay nakabuklat na ngayon sa harap nila. "Alam ko na ang lahat," pagpapatuloy ni Maria, habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. "Kinuha niyo ako hindi dahil gusto niyo akong tulungan. Kinuha niyo ako dahil gusto niyong saktan ang memorya ng asawa niyo sa pamamagitan ko. Pinakasalan ako ni Luis para masiguradong ang mana na dapat ay sa akin ay mananatili sa inyo. You turned me into a slave in my own father's empire. You are nothing but a mistake, Maria." Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang maskara ng pagiging aristokrata ay tuluyan ng nagantay. Isang pagkakamali na hindi dapat nangyari. Akala mo ba ay madali sa akin na makita ang mukha mo araw-araw? Ang mukha ng babaeng sumira sa pamilya ko? I treated you like trash because you are trash. At ang trash na tinutukoy niyo ang nagpalamon sa inyo sa loob ng 3 taon. Mabilis na sagot ni Maria. Ang perang ipinambibili niyo ng mga perlas na yan, galing sa mga proyektong ako ang gumawa habang ang anak niyo ay abala sa pagsusugal at pambababae. Utang na loob? Mami, kayo ang may utang sa akin. Isang utang na hindi niyo kayang bayaran kahit ibenta niyo pa ang kaluluwa niyo. Kinuha ni Maria ang isang dokumento mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng notebook. Ito ang Notice of Foreclosure. Dahil sa katangahan ng anak niyo, ang bahay na ito ay kukunin na ng bangko. Inubos niya ang lahat, pati ang dangal na pilit niyang itinatago. Napaupo si Doña Imelda sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang dokumento. Ang reyna ay iunti-unting nawawala ng korona sa harap ng babaeng inakala niyang tinalo na niya. "Ano? Anong gagawin mo?" Nauutal na tanong ng matanda.
Tumingin si Maria sa paligid ng mansyon. Ang bawat gamit, ang bawat dekorasyon, ay tila mga saksi sa kanyang pagdurusa. Lalabas ako sa pintuang iyan ng taas noo. At kayo? Mananatili kayo rito hanggang sa dumating ang mga awtoridad para kunin ang lahat ng ebidensya ng korupsyon na itinatago ng pamilyang ito. Hindi ko kayo papatayin, Mommy. Mas gusto kong makita kayong nabubuhay sa kahihiyang lagi ninyong ipinanakot sa akin. Paalis na sana si Maria nang biglang tumayo si Doña Imelda at mabilis na kinuha ang isang mabigat na estatwang kristal sa mesa. Sa gitna ng kanyang desperasyon, ang tanging nais na lang niya ay patahimikin ang katotohanan. Ngunit bago pa man niya maibagsak ang estatwa, bumukas muli ang pinto. Si Victor Ramos ay pumasok kasama ang ilang tauhan ng pulisya. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Doña Imelda na mukhang isang baliw na nawalan ng katinoan. "It's over, Doña Imelda," ani Victor. Ang kanyang boses ay walang bahid ng awa. Tumingin si Maria sa kanyang biyenan. Sa huling pagkakataon, walang galit sa kanyang puso, kundi isang matinding pagkapagod. Lumakad siya palabas ng mansyon, hindi na lumingon sa mga sigaw ng matanda, na pilit siyang sinusumpa. Sa labas, ang ulan ay tumila na. Ang madaling araw ay nagsisimulang magbigay ng kulay sa langit. Isang malamig na simoy ng hangin ang humalik sa kanyang pisngi, tila isang basbas ng kalayaan. Ngunit habang naglalakad patungo sa sasakyan ni Victor, isang sasakyan ang biglang huminto sa harap nila. Isang babaeng pamilyar ang bumaba. Si Sofia ang kalaguyo ni Luis na may dalang isang itim na bag at mukhang takot na takot. "Maria, tulungan mo ako!" Pagmamakaawa ni Sofia. "Pinapatay nila ako. May alam si Luis na hindi niyo alam. Hindi lang ito tungkol sa pera." "Maria, makinig ka. Hindi ako napunta rito para agawin ang asawa mo. Wala na si Luis. Wala na siyang silbi sa akin." Ang boses ni Sofia ay nagmumula sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na labi, habang ang bawat salita ay tila hinahabol ng takot. Ang kanyang marangyang suot, na tila simbolo ng kanyang pagiging mistress, ay gusot-gusot na, at ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig na hindi kayang itago ng anumang kolorete. Ang paligid ay nababalot ng amoy ng basang aspalto at ang malamig na simoy ng madaling araw na tila nanunuot sa buto. Nakatayo si Maria sa harap niya, hindi kumukurap. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit na nakakapit sa notebook ng kanyang ama, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng unos. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang bawat patak ng tubig mula sa mga dahon ng puno ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras. "Bakit ako maniniwala sa iyo, Sofia?" tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng awa. "Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Ikaw ang dahilan kung bakit tinitiis ko ang lahat ng hirap habang nagpapakasasa kayo sa pera ko. Dahil pati ako, Maria, papatayin niya." Muling sigaw ni Sofia. Binuksan niya ang kanyang itim na bag at inilabas ang isang makapal na folder. Ang mga papel sa loob ay tila mga anino ng kamatayan. Hindi lang ito tungkol sa pambababae o pagsusugal, Maria. Ang asawa mo, si Luis, kumuha siya ng life insurance policy sa pangalan mo. Naramdaman ni Maria ang biglang pagtigil ng kanyang mundo. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Iniwan siyang lito at hirap huminga. "Insurance?" bulong ni Maria. "100 milyong piso, Maria." Dugtong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Maria. "At ang beneficiary? Hindi ang mga magulang mo, hindi ang kumpanya, kundi si Luis at ang isang offshore account na pagmamay-ari ni Doña Imelda. Ang planong aksidente mo sa kalsada bukas? Hindi iyon guni-guni. Iyon ang dahilan kung bakit pilit ka nilang pinalalabas ng bahay ngayong gabi." Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Maria. Ang pagtataksil ni Luis ay hindi lang pala hanggang sa kama o sa bangko. Hanggang sa huling hininga niya
ay nais pa siyang pagkakitaan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang gigil na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim at madilim na awa, hindi para kay Sofia, kundi para sa sarili niyang pagiging bulag. Lumapit si Victor Ramos. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagbibigay ng proteksyon. Kinuha niya ang folder mula kay Sofia at mabilis itong nirepaso sa ilalim ng ilaw ng kanyang flashlight. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila ba tunog ng isang hatol na binabasa sa isang madilim na silid ng hukuman. Totoo ang sinasabi niya, Maria. Ani Victor, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. May nakalagay ditong clause tungkol sa accidental death na mangyayari bago matapos ang taon. At ang pirma mo rito, kasing perpekto ng panggagaya niya sa iba pang dokumento. Tumingin si Maria sa mansyon na nasa kanyang likuran. Ang bawat bintana nito ay tila mga matang nagmamasid. Naghihintay na siya ay bumagsak. Ang bahay na yon ay hindi kailanman naging tahanan. Ito ay isang kabaong nagawa sa semento at ginto. Anong gagawin natin? Tanong ni Maria. Ang kanyang determinasyon ay muling nag-aapoy sa kanyang mga mata. Kailangan nating gamitin si Sofia, sagot ni Victor. Siya ang susi para mapatunayan na ang pamilya Castillo ay hindi lang nagnanakaw ng pera, kundi nagpaplano rin ng pagpatay. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Kapag nalaman ni Doña Imelda na nandito si Sofia, hindi siya magdadalawang isip na itumba kayong dalawa. Biglang, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa kabilang dulo ng kalsada. Ang mga ilaw ng isang van ay tumama sa kanila, nakasisilaw at nakakatakot. Ang tunog ng mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan ay tila ba isang babala na ang panganib ay paparating na. Sakay! Ngayon din, sigaw ni Victor. Mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Victor. Ang tunog ng pag-arangkada ng gulong sa basang kalsada ay tila isang sigaw ng pakikipaglaban. Habang mabilis silang lumalayo sa mansyon, nakita ni Maria sa side mirror si Doña Imelda na nakatayo sa balkonahe, ang muka ay balot ng anino. Tila isang reynang pinapanood ang pagguho ng kanyang kaharian. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mabigat. Nakaupo si Sofia sa gilid, tahimik na umiiyak, habang si Maria ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ng Makati ay tila mga bituin na dahan-dahang naglalaho sa pagdating ng umaga. Bakit mo ito ginagawa, Sofia? Tanong ni Maria, pagkaraan ng ilang sandali. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil nalaman ko na pagkatapos mo, ako naman ang isusunod nila, bulong ni Sofia. Sa mundong ito, Maria, walang puwang ang pag-ibig sa mga Castillo. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang kanilang pangalan. At kahit sino, kahit ang sarili nilang dugo, ay handa nilang isakripisyo para doon. Nayakap ni Maria ang notebook ng kanyang ama nang mas mahigpit. Napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa lahat ng taong ginamit, sinira at pinatay ng mga Castillo. Victor, tawag ni Maria. Bakit? Huwag mo kaming dalhin sa ligtas na lugar. Dalhin mo kami sa media. Gusto kong buong Pilipinas ang makasaksi sa pagbagsak ng mga Castillo. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kabaho ang perang ipinagmamalaki nila. Isang manipis na ngiti ang sumilay kay Victor. Gaya ng sabi ko, Maria, welcome to the game. Ngunit habang binabagtas nila ang kalsada, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa cellphone ni Maria. Ang pangalan sa screen, Nanay. Nang sagutin ito ni Maria, hindi ang boses ng kanyang ina ang narinig niya, kundi ang boses ng isang lalaki, malamig at puno ng pagbabanta. Maria, ang ganda ng tinola ng nanay mo. Sayang naman kung hindi mo matitikman dahil wala na silang hininga pagdating mo. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang malamig na kamay na pumatay sa bawat hibla ng pag-asa sa puso ni Maria. Ang init ng kanyang dugo ay biglang naglaho, pinalitan ng isang nakapanlulumong ginaw
na nagmula sa kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ng lalaki, malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan, ay tila isang hatol ng kamatayan na isinabit sa leeg ng kanyang mga magulang. Luis, huwag silang madamay dito. Parang awa mo na, bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa imahe ng kanyang matatandang magulang na ngayon ay binihag ng kasamaan ng mga Kastilyo. Ang amoy ng tinola na paborito niya, na dati ay simbolo ng pag-uwi at kalinga, ay naging amoy ng panganib at pagkabulok. Awa, Maria, iyan ang huling bagay na matatanggap mo sa amin. Ang tawa ni Luis sa kabilang linya ay parang kalasgas ng tuyong dahon na tinatapakan. Dati, ikaw ang paboritong aso ng mami, pero ngayong natuto kang kumagat, kailangan mo ring matutong masaktan. 30 minutes, Maria, sa bahay ng mga magulang mo. Mag-isa ka lang. Kung may makita akong pulis o anino ni Victor Ramos, sisiguraduhin kong hindi mo na makikilala ang mukha ng tatay mo. Naputo lang linya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Victor ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Nakatitig si Maria sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit ang luha ay pilit na ibinabalik sa loob. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi ngayon. Maria, anong nangyari? Who was that? Tanong ni Victor. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa manibela habang matalas ang paningin sa kalsada. Iliko mo ang sasakyan, Victor. Utos ni Maria. Ang kanyang boses ay hindi na gumaralgal. Ito ay naging patag, matigas, at puno ng isang delikadong kapayapaan. Sa Bulacan, doon tayo pupunta. Wait, Maria, it's a trap. Alam mo namang hindi ka nila hahayaang mabuhay kapag nakuha na nila ang gusto nila. Pilit na pagpigil ni Victor. We need a plan. We need backup. Wala na tayong oras. Sigaw ni Maria, ang kanyang gigil ay sumabog na. Ang mga magulang ko ang hawak nila, ang tanging mga taong nagmahal sa akin ng totoo. Hindi ko hahayaang maging biktima rin sila ng mga hayop na, yan. Tumingin si Sofia mula sa backseat, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Maria, alam ko kung saan nila laging dinadala ang mga problema nila. Hindi lang sa bahay niyo. May lumang bodega si Luis sa likod ng palayan. Doon nila itinatago ang mga ebidensya at ang mga taong ayaw nilang makita. Huminga ng malalim si Maria. Inabot niya ang notebook ng kanyang ama at ang maliit na susi. Pagkatapos, tumingin siya kay Victor. Gagawa tayo ng plano, pero kailangang maniwala ni Luis na mag-isa lang ako. Victor, kailangan ko ang lahat ng galing mo bilang abogado at ang bawat koneksyon mo sa batas. Pero sa gabing ito, ako ang gagawa ng unang hakbang. Habang binabagtas nila ang madilim na highway patungo sa probinsya, ang bawat ilaw ng poste na dinadaanan nila ay tila mga anino ng kanyang nakaraan. Naalala ni Maria ang bawat gabi na tiniis niya ang pang-iinsulto para lang maprotektahan ang kanyang mga magulang mula sa kahihiyan. Ngayon, napagtanto niya na ang tunay na proteksyon ay hindi matatagpuan sa pananahimik, kundi sa paglantad ng katotohanan. Nakarating sila sa boundary ng kanilang baryo bago mag-20 minutos. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog at ang huni ng mga kuliglig ay tila isang malungkot na koro para sa darating na trahedya. Itinigil ni Victor ang sasakyan sa isang madilim na bahagi, malayo sa paningin ng sinuman. Dito na lang ako, wika ni Maria. Kinuha niya ang folder na ibinigay ni Sofia at ang recorder na kanina panakatago sa kanyang bulsa. Victor, kapag hindi ako lumabas sa loob ng 10 minuto, tawagan mo ang lahat. I-broadcast mo ang recording na nakuha natin sa vault. Huwag mo na akong isipin. Isalba mo ang mga magulang ko. Maria, no. This is suicide, ani Victor. Hawak ang braso ni Maria. Tumingin si Maria sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Victor ang isang babaeng hindi na kailangan ng tagapagligtas.
Hindi ito suicide, Victor. Ito ang aking pagbabayad puri. Ang aking karma para sa pamilyang pumatay sa tatay ko. Bumaba si Maria ng sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong lupa ay ang tanging maririnig sa katahimikan ng gabi. Habang naglalakad siya patungo sa maliit na kubo ng kanyang mga magulang, nakita niya ang mga ilaw na nakabukas. Ang pinto ay nakawang at mula sa loob, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang tatay. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Alam niya na ang bawat hakbang niya ay binabantayan. Nang makarating siya sa pintuan, nakita niya si Luis na nakaupo sa hapagkainan ng kanyang ina, kumakain ng tinola na tila ba nasa sarili siyang mansyon. Sa sulok ng silid, ang kanyang nanay at tatay ay nakatali ang mga kamay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pasa at takot. "Ang tagal mo naman, Maria," ani Luis, hindi man lang tumitingin sa kanya. "Malamig na ang sabaw. Pero huwag kang mag-alala. Mainit pa naman ang mga bala sa baril ko." "Nandito na ako, Luis. Bitawan mo na sila." Wika ni Maria, ang kanyang boses ay matatag na parang bakal. "Ibigay mo muna sa akin ang notebook at ang flash drive." Nakangising sagot ni Luis habang dahan-dahang tumatayo. "At pagkatapos, magpapaalam ka na sa kanila. Isang huling hapunan para sa paborito nating biktima." Ngunit hindi alam ni Luis, habang naglalakad si Maria palapit, ang bawat salita nila ay naririnig na ng libu-libong tao sa social media. Ang live stream na sinimulan ni Victor ay unti-unting kumakalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang reyna at ang prinsipe ng mga Kastilyo ay hindi na lang basta nahaharap sa batas. Sila ay hinahatulan na ng buong mundo. Ang loob ng maliit na kubo ay tila naging isang masikip na arena kung saan ang amoy ng luyang hinalo sa manok ay hindi na nagbibigay ng gutom, kundi isang nakasusukang paalala ng kawalang galang ni Luis. Ang bawat sipsip niya sa sabaw ng tinola ay tunog ng isang pangiinsulto sa bawat patak ng pawis na ibinuhos ng mga magulang ni Maria para lang mabuhay ng marangal. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, ang anino ni Luis ay tila isang malaking buwayang handang lamunin ang lahat ng payak na kaligayahan sa loob ng tahanang ito. "Ang sarap pala magluto ng nanay mo, Maria," ani Luis. Ang kanyang boses ay puno ng nakaririnding tamis habang dahan-dahang ibinababa ang kutsara sa pinggan. Ang tunog ng porselana na tumatama sa kahoy na mesa ay tila isang hatol na bumasag sa katahimikan. Sayang naman kung ito na ang huling pagkakataon na mapagsisilbihan kanila. Nakatitig si Maria sa kanyang ama na nakagapos sa kanto. Ang mga mata ng matanda na dati ay puno ng ningning kapag nakikita ang anak ay puno na ngayon ng luha at pagsisisi. Ang kanyang ina naman ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Ang bawat pasa sa mukha ng kanyang ama ay tila mga ukit ng apoy sa balat ni Maria. "Ibigay mo na ang notebook, Maria. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya." Muling wika ni Luis habang dahan-dahang kinakapa ang baril na nakapatong sa kanyang hita. Dahan-dahang lumapit si Maria sa mesa. Naramdaman niya ang magaspang na sahig na kawayan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang sahig na kinalakihan niya, ang sahig na nagturo sa kanya ng sipag at tiyaga. Inilabas niya ang notebook mula sa kanyang bag, ngunit hindi niya ito agad ibinigay. "Alam mo, Luis, noong pinakasalan kita, akala ko ay ikaw ang magiging protection ko laban sa mundo." Simula ni Maria, ang kanyang boses ay patag, malamig, at may talim na kasing talas ng labaha. "Pero napagtanto ko, ikaw pala ang mundong dapat kong katakutan. Ang pamilya nyo, kayo ang tunay na mahirap. Dahil sa kabila ng lahat ng ginto nyo, wala kayong kahit isang piraso ng dangal." "Dangal? Hindi nakakabili ng litson ng dangal, Maria." Halakhak ni Luis. Isang tunog na parang basag na salamin na kinakalos sa semento. "Now, give it to me." "Bakit, Luis?
Natatakot ka ba na malaman ng lahat na ang prinsipe ng mga Kastilyo ay isa palang mamamatay tao at magnanakaw? Tanong ni Maria. Inilabas niya ang kanyang cellphone at dahan-dahang iniharap ang screen kay Luis. Ang mukha ni Luis ay biglang nagbago. Ang kaninang maputlang anyo ay naging kasing puti ng papel nang makita niya ang libu-libong comments na mabilis na gumagalaw sa screen. Ang icon ng live na kulay pula ay tila isang matang nagmamasid sa bawat galaw niya. You! You bitch! Anong ginawa mo? Sigaw ni Luis habang mabilis na tumatayo na itumba ang silyang kinauupuan niya. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa sahig ay tila simula ng kanyang wakas. Ang buong mundo, Luis. Ang buong mundo ay nanonood ngayon. Wika ni Maria. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Napanood nila kung paano mo saktan ng mga magulang ko. Narinig nila ang pag-amin mo sa vault. At ngayon, nakikita nila ang tunay na ikaw. Isang duwag na nagtatago sa likod ng baril. Nanginginig ang kamay ni Luis habang itinatutok ang baril sa ulo ni Maria. Ipatay mo yan. Ipatay mo ang stream na yan o pasasabugin ko ang bungo mo. Gawin mo, Luis! Sige, ituloy mo! Hamon ni Maria, humahakbang palapit sa dulo ng baril. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw ng kalayaan. Patayin mo ako sa harap ng milyon-milyong tao. Siguraduhin mong hindi ka magsisisi dahil sa oras na kumalabit ang gatilyong yan, wala nang Doña Imelda ang makapagliligtas sa iyo. Maging ang pangalan mo ay mabubura sa kasaysayan bilang isang halimaw. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay nagsimulang gumitla sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw ng asul at pula ay nagsimulang magpasilip-silip sa mga siwang ng dingding na kawayan. Ang mga sirena ay tila mga boses ng katarungan na dumarating upang bawiin ang bawat ninakaw na hininga. Luis, bitawan mo ang baril. Ang sigaw ni Victor Ramos mula sa megaphone sa labas ay yumanig sa buong kubo. Wala ka nang matatakasan. Ang lahat ng labasan ay block na ng mga awtoridad. Napalingon si Luis sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at baliw na takot. Sa sandaling iyon ng kanyang pagkalito, mabilis na kumilos si Maria. Dinampot niya ang mainit pang mangkok ng tinola at ibinuhos ang lahat ng nilalaman nito sa mukha ni Luis. Ang init ng sabaw at ang anghang ng sili at luya ay tumama sa mga mata ni Luis. Dahilan upang mapahiyaw siya sa sakit at mabitawan ng baril. Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay sinundan ng mabilis na pagpasok ng mga miyembro ng Special Action Force sa loob ng kubo. Sa isang iglap, si Luis ay nakadapa na sa sahig. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa putik at kaning natapon habang ang mga posas ay mahigpit na kumakapit sa kanyang mga kamay. Ang dakilang Luis Castillo ay mukha na ngayong basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Mabilis na tumakbo si Maria sa kanyang mga magulang. Gamit ang isang maliit na kutsilyo sa mesa, pinutol niya ang mga tali sa kanilang mga kamay. Niyakap niya sila ng mahigpit. Ang amoy ng pawis at lupa ng kanyang tatay ay tila naging pinakamahal na pabango sa buong mundo. Tay, Nay, tapos na po. Ligtas na tayo. Hikbi ni Maria. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hinayaan niyang dumaloy ang kanyang mga luha. Hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng isang pagtatapos at bagong simula. Tumingin si Maria kay Luis habang inilalabas ito ng mga pulis. Ang lalaki ay wala nang masabi. Ang kanyang mga mata ay wala nang buhay. Tila ba napagtanto na niya ang bigat ng karma na ngayon ay nakadagan sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Victor kay Maria. Ang kanyang mukha ay seryoso. Maria, may kailangan kang malaman. Ang mami mo, si Doña Imelda, hindi siya naghintay na mahuli ng mga pulis. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maria. Natagpuan siya sa loob ng kanyang silid. Uminom siya ng lason bago pa man makapasok ang mga tauhan namin. Pero may iniwan siyang sulat para sa'yo.
Isang huling pag-amin na wawasak sa lahat ng alam mo tungkol sa iyong tunay na ina. Ang malamig na simoy ng madaling araw sa Bulacan ay tila may dalang bulong ng mga kaluluwang sa wakas ay nahanap na ang kanilang kapayapaan. Sa loob ng maliit na kubo, ang amoy ng tinolang natapon ay unti-unti nang napapalitan ng amoy ng basang lupa mula sa labas. Nakaupo si Maria sa tabi ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga palad ng kanyang tatay na puno ng kalyo. Ang bawat gasgas sa kanyang balat ay tila mga medalya ng isang digmaang hindi niya ginusto, ngunit kailangan niyang panalunan. Iniabot ni Victor ang isang puting sobre na may bahid ng dugo sa gilid, ang huling hininga ng karangyaan ni Doña Imelda. Ang papel ay mabigat, mahal, at may tatak ng pamilya Castillo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong dalang kapangyarihan. Ito ay isa na lamang piraso ng basura sa gitna ng katotohanan. Basahin mo na, Maria, bulong ni Victor. Kailangan mong malaman ang lahat bago natin tuluyang isara ang kabanatang ito. Dahan-dahang binuksan ni Maria ang sobre. Ang sulat kamay ni Doña Imelda ay nanginginig, malayo sa dati nitong perpekto at matikas na anyo. Sa bawat salita, tila naririnig ni Maria ang tinig ng matanda, puno ng pait, inggit at isang uri ng pagsisising huli na para sa anumang kapatawaran. Para sa anak ng babaeng kinamuhian ko, ang panimula ng sulat. Alam kong sa oras na mabasa mo ito, wala na ako. Hindi ko kayang mabuhay sa isang mundong ang isang tulad mo ang nagwagi. Ngunit bago ako mawala, gusto kong malaman mo ang pinakamalaking pagkakamali ng asawa ko. Ang iyong ina, si Elena, ay hindi lang basta kabit. Siya ang tunay na arkitekto sa likod ng unang malaking tagumpay ng mga Kastilyo. Siya ang utak, ang galing, at ang puso ng kumpanyang ito. Ninakaw ko ang lahat sa kanya, ang kanyang mga disenyo, ang kanyang pangalan, at sa huli, ang kanyang buhay. Tumigil sandali si Maria sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kanyang tunay na ina ay hindi lang pala biktima. Siya ang pundasyon ng lahat ng kayamanang ipinagkakait sa kanya. Ipinapatay ko siya, Maria. Hindi si Tomas ang pumatay sa kanya. Ako. At ang tatay-tatayan mong si Tomas? Kinuha ka niya dahil alam niyang ikaw ang susunod. Ang pagsasama niyo ni Luis, isang plano iyon upang masiguradong ang bawat disenyo mo ay mananatiling amin at ang katotohanan tungkol sa iyong ina ay mabubura ng tuluyan. Ngunit nagkamali ako. Ang dugo ni Elena ay nananalaytay sa iyo. Sa huli, ang planong inihabi ko para sa pagbagsak mo, siya palang naging guhit ng sarili kong kapalaran. Nabitawan ni Maria ang sulat. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabuo na. Ang kanyang buong buhay ay isang mahabang paghihiganti ng isang babaeng namatay na bago pa man siya isilang. Ang awa na naramdaman niya para sa kanyang sarili ay napalitan ng isang matinding paggalang para sa kanyang ina. Si Elena ay hindi sumuko. Siya ay nabuhay sa pamamagitan ni Maria. Maria, okay ka lang? Tanong ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang likod. Tumingin si Maria sa kanyang nanay, ang babaeng nagpalaki sa kanya, na nagturo sa kanya kung paano magmahal sa kabila ng kahirapan. Salamat po. Salamat dahil pinrotektahan niyo ako. Sa labas, ang mga pulis ay inilalabas na si Luis mula sa sasakyan upang ilipat sa presinto. Nang makita ni Luis si Maria, sumigaw siya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at baliw na galit. Maria, I'll get out of this. My lawyers will fix this. You're still nothing without the Castillo name. Hindi siya nilingon ni Maria. Ang pangalang Castillo ay wala na sa kanya. Ito ay isang sumpa na kusa nang natunaw sa pagsikat ng araw. Lumapit si Victor kay Maria. The evidence is overwhelming, Maria. Maging ang mga offshore accounts ay na-freeze na. Ang kumpanya ay mapupunta sa Board of Trustees
At dahil ikaw ang lehitimong tagapagmana ni Elena, ikaw ang may hawak ng pinakamalaking share. You won, Maria. The empire is yours. Tumingin si Maria sa paligid. Ang palayan, ang kubo, ang mga magulang niya. Ito ang tunay na imperyo. Hindi ko gusto ang imperyo nila, Victor. Wika ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Gusto kong ibalik ang pangalan ng aking ina. Gusto kong malaman ng mundo na ang bawat gusaling itinayo ng mga Kastilyo ay bunga ng galing ni Elena at hindi ng kasakiman ni Imelda. At pagkatapos, gusto ko lang maging Maria. 1 buwan ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Kastilyo ay naging pambansang iskandalo. Si Luis ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong estafa, falsification of documents at attempted murder. Ang mansyon ng mga Kastilyo ay ginawang isang shelter para sa mga biktima ng domestic abuse, isang lugar ng paghilom sa gitna ng dating lugar ng pagdurusa. Nakatayo si Maria sa harap ng isang bagong gusali. Ito ay isang maliit na studio ng arkitektura sa gitna ng Maynila. Ang pangalan sa itaas ay hindi Kastilyo. Nakasulat doon, Elena's Legacy Architecture. Pumasok si Maria sa loob. Ang amoy ng bagong pintura at kape ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng ligaya na hindi kailanman naibigay ng mga diamante ni Imelda. Sa kanyang mesa, may isang luntiang halaman na bigay ni Victor Ramos, isang simbolo ng bagong simula. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga bagong blueprint, isang hindi inaasahang bisita ang pumasok. Isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, na may dalang isang lumang box. "Kayo po ba si Miss Maria?" tanong ng bata. "Oo, ako nga." "Ano iyon?" "Pinabibigay po ng tatay ko." Sabi niya, ito raw po ang huling piraso ng katarungan para sa nanay niyo. Nang buksan ni Maria ang box, nakita niya ang isang gintong medalya na may nakaukit na petsa noong 1980. Ang taon kung kailan nanalo ang kanyang ina sa isang international competition, ang kompetisyong inangkin ni Doña Imelda. Napangiti si Maria. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Ang karma ay hindi lang pala tungkol sa pagpaparusa sa masasama. Ito rin ay tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga taong kinalimutan ng mundo. Ang sinag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng bagong opisina ni Maria. Naglalakbay sa mga blueprint na nakalatag sa mesa at humahalik sa gintong medalyang nakuha niya mula sa nakaraan. Wala na ang amoy ng luma at madilim na vault. Ngayon, ang hangin ay puno ng bango ng sariwang sampagwita at ang tamis ng bagong timplang kape. Ang bawat alikabok na sumasayaw sa liwanag ay tila mga bahagi ng kanyang buhay na sa wakas ay nahanap na ang tamang lugar. Tumayo si Maria at lumapit sa salamin. Hindi na ang babaeng may malungkot na mata at hapis na mukha ang nakikita niya. Ang babaeng nakaharap sa kanya ngayon ay may tuwid na tindig. Ang mga balikat ay hindi napasan ng bigat ng sumpa ng mga Kastilyo. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay hindi na marka ng pasakit, kundi mapa ng kanyang tagumpay. "Miss Maria, handa na po ang sasakyan." Boses ni Aling Rosa mula sa pintuan. Ang matanda ay hindi na nakasuot ng uniforme ng katulong. Suot niya ay isang maayos na bestida at ang kanyang mukha ay rumirehistro ng tunay na kagalakan. "Salamat, Aling Rosa. Susunod na ako." Sagot ni Maria ng may ngiti. Ang kanilang destinasyon ay ang dating mansyon ng mga Kastilyo. Sa kanilang pagdating, ang matataas na bakod na dati ay tila rehas ng kulungan ay napalitan na ng mga halamang namumulaklak. Ang malaking gate na dati ay bumubukas lamang para sa mga marangyang sasakyan ay nakabukas na ngayon para sa lahat. Sa itaas ng pintuan, may isang bagong karatula. Bahay Elena, tahanan ng pag-asa. Habang naglalakad si Maria sa pasilyo, narinig niya ang tawanan ng mga bata at ang mahinahong pag-uusap ng mga kababaihan. Ang silid kung saan siya dati ay hinihiya ni Doña Imelda
ay isa na ngayong silid-aralan para sa mga nanay na nais magsimula ng bagong buhay. Ang enerhiya ng bahay ay hindi na mabigat. Ito ay magaan. Tila ba ang bawat pader ay humihinga na rin ng malaya. Nakakamangha, di ba? Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa likuran. Lumingon si Maria at nakita si Victor Ramos. Nakasuot ito ng kaswal na polo, malayo sa matikas at malamig na abogado nung una silang magtagpo. Victor, akala ko ay nasa korte ka ngayon. I wouldn't miss this for the world, Maria. Ani Victor, habang pinagmamasdan ang paligid. You did it. You turned a place of shadows into a place of light. Your mother would be so proud. Hindi lang ito para sa kanya, Victor. Para ito sa lahat ng Maria na natatakot lumaban. Wika ni Maria. Ang katarungan ay hindi lang natatapos sa pagpapakulong sa masama. Nagsisimula ito sa pagpapatayo ng bago mula sa mga guho. Natahimik sila sandali. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa hardin. Ang balita tungkol kay Luis ay dumating kamakailan. Hindi ito naging madali sa loob ng bilangguan. Ang lalaking dati ay hindi marunong humawak ng kahit anong marumi ay kailangan na ngayong mabuhay sa gitna ng mga taong dati ay kinamumuhian niya. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Karma, sa pinakamasakit na anyo nito, ay hindi tumitigil hanggat hindi nababayaran ang bawat sentimo ng ninakaw na dangal. Kain na tayo, Maria. Handa na ang pananghalian sa bahay ni na Tatay Tomas. Ayan ni Victor. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Sa bahay sa Bulacan, ang hapagkainan ay puno na ng pagkain. Walang porselana, walang kristal, at walang mapanghusgang mga mata. Nandoon ang kanyang mga magulang. Si Sofia na ngayon ay nagsisimula na ring magbago ng buhay at ang tunay na tawanan na hindi binili ng pera. Naghain ang kanyang nanay ng mainit na tinola. Sa pagkakataong ito, ang unang higop ni Maria sa sabaw ay hindi nagdala ng takot. Ang anghang ng luya ay nagpainit sa kanyang dibdib at ang bawat kagat sa manok ay tila lasa ng tagumpay. Ang sarap ne, bulong ni Maria habang nakahawak sa kamay ng kanyang tatay. Ang kwento ni Maria Elena Castillo ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal o sa isang madugong paghihiganti. Nagtapos ito sa isang payak na hapunan sa gitna ng mga taong nagmamahal sa kanya at sa isang pusong wala ng puwang para sa puot. Sa labas, ang palayan ay kulay ginto sa ilalim ng araw. Ang hangin ay humihihip ng malaya, dala ang pangako na bukas. At sa mga susunod pang bukas, si Maria ay hindi na muling yuyuko dahil sa wakas, nahanap na niya ang pinakamahalagang arkitektura sa mundo, ang pagpapatayo ng sariling kaligayahan sa pundasyon ng katotohanan. Ito ang huling pahina ng kanyang nakaraan at ang unang kabanata ng kanyang walang hanggang laya.